at maraming mga napagandang memories ang nagpa-flash sa aking isipan. Ay, napagtanto ko na may nagtatanim, according to the Bible, merong nagdidilig, subalit ang Diyos ang nagbibigay ng paglago. At nais ko pong sabihin sa Jesus Christ Harvest Church, ang HOG ay sa inyo. Amen. Praise God. Nagsika po ako sa lugar na ito, pero wala pong naging bunga nung panahon ko. Pero ngayon, kagalakan ko na makita na mayroong church dito. Amen. Purihin po ang Panginoon. Tayo po ngayon ay nabubuhay sa tinatawag na AI era o AI generation. AI means Artificial Intelligence. At yung backbone sa likuran ng AI na ginagamit natin ngayon sa lahat halos ng ating IT device at saka na ating mga apps ay ang tinatawag na General Artificial Intelligence. Okay? So, General Artificial Intelligence, yun po yung backbone sa likuran nitong technology na ginagamit natin ngayon. Kaya po tinawag na general, yung pong artificial intelligence na ito ay ginagamit lahat lamang ng available na information sa ngayon at doon siya kumukuha nung pinifeed niya sa atin. May mga algorithm siya na sinusundan, based doon sa apps and also based sa ating paggamit ng IT device and apps natin. Kaya nagte-tailored fit po siya, nagko-customize siya noong gusto nating makita. Kaya kapag meron po kayong sinusundan, either sa YouTube or sa Facebook or whatever apps, at madalas ninyong gamitin yon, makakaasa kayo, o-offeran kayo na AI ng ganon. Punong-puno, puro ganon. Kasi sumusunod lamang yon sa general information algorithm na meron po tayo sa ngayon. So, hindi na po tayo makakatakas dyan sa technology na yan. Kaya't mabuti na ating i-embrace, gamitin ang technology na yan nang mayroong karunungan na nanggagaling sa salita ng Panginoong Diyos. Amen. Sapagkat sa sanlibutan ito po, lahat ng bagay ay nakakaalipin. Pwede tayo maging bondage, pwede tayo maging slave. Iisa lamang po ang nagpapalaya, and that is the truth from God's Word. Amen? Amen. So, praise God. Kaya sa araw na ito, sa umagang ito, ay nais kong i-share ito, Uncommon Wisdom in the AI Era. Yan po yung title ng aking isi-share. Nagsabi ako kay Pastora Delma, sabi ko, ano ba ang inyong sinishare dito? And then binigyan niya ako ng kalayaan na mag-share dito. So, purihin ng Panginoon. I think this is very timely kasi itong artificial intelligence in a matter of 5 to 10 years, ito po talaga yung mag-overwhelming technology sa buong sanlibutan. In a matter of years, siguro ay papunta na tayo doon sa cashless society. At lahat ng ito, alam natin, is very exciting. Bakit? Kasi ito yung mga palatandaan na malapit nang bumalik ang Panginoon. Amen? Ilan po ang excited na bumalik ng Panginoon? Amen! Kahit ngayon. Amen! Praise God. Iba kasi natatakot Pag sinabi mo, malapit na bumalik ang Panginoon, bakit po? Parang may kasalanan So, ito ay palatandaan ng kanyang muling pagbabalik, kaya excited tayo. Uncommon wisdom in the AI era. Hindi pangkaraniwang karunungan sa kapanahonan ng artificial intelligence. So, ang aking pong big statement dito is, wisdom makes us thrive in the AI generation. Pag meron tayong karunungan, hindi po tayo maaalipin, kundi sa halip tayo ay uunlad, tayo ay magtatagumpay, tayo ay aasenso, at tayo ay magiging mabunga sa ating pong buhay bilang mga Kristiyano. Iba-iba yung mga feelings ng tao, even Christians, patungkol sa AI generation, tungkol sa AI technology. Yung iba ay natatakot, sinasabi ng iba ito ay sa demonyo. Pero parang nung nagsisimula din po yung internet, maraming nagsasabi ito ay sa demonyo, pero ngayon ay nakalimutan ng lahat, So, ganun din po yung AI technology. Ganyan ang response, iba-iba.
Pero ang mahalaga po ay sa mga pagbabago sa lipunan, sa mga pagbabago sa sanlibutan, kinakailangan makita natin ito mula sa salita ng Panginoong Diyos. Amen. Kasi pwede po tayong maalipin ng mga changes na ito. At tandaan po natin, only Jesus, because Jesus is the living truth, only the truth of God's Word, yan po yung magpapalaya sa atin. Hindi ko po alam kung sino sa umagang ito ang alipin na ni AI. Sana ay wala. Pero kung yun man ang sitwasyon ay ito po ay para sa bawat isa sa atin. So ang karunungan po ay magbibigay sa atin ng pagunlad, pagtagumpay, pag-asenso at magiging mabunga bilang Kristiyano sa panahon ng AI era. So ito pong picture na ito, itong lalaking ito, hindi po ako yan ng bata pa. Sorry. Malayo. Ang pangalan po niya ay si Solomon Ray. Noong last year, siya po nakatanggap ng pinaka mataas na Christian. Siya po yung nakatanggap ng pinakamataas na Christian Artist Award last 2025. Ang genre po ng kanyang music ay yung tinatawag na Southern Soul, gospel music. Ang mga recent release niya last year ay yung Soulful Christmas, yung Soul to the World, and Jingle Bell Soul. At umani po yung kanyang isang song, especially yung Find Your Rest. Kaagad, nung ilabas ito, automatically umani ito ng 324,000 listeners sa Spotify. Wow. Naging top artist siya sa iTunes ng top 100 Christian artist at sa gospel albums chart, siya rin po ang nag-number 1. Pero si Solomon Ray ay hindi totoong tao. Siya po ay AI-generated person, AI-generated voice, AI-generated performance style, AI-generated yung lyrics. Sa totoong buhay, meron pong isang tao na nagngangalan din na Solomon Ray, nakapangalan. At ito pong artist na ito ay sumasama bilang session musician and also freelance producer kay Phil Wickham sa Elevation Worship, kay Chris Tomlin, at maging kay Pat Barrett. So yun po yung totoong Solomon Ray. Pero itong naging number 1 na artist last year ay hindi po totoong tao, kundi AI-generated figure lamang po ito. So, dahilan po dito, ang pumangalawa po sa kanya ay yung sikat na si Forrest Frank. Hindi po yun umattend noong awarding kasi yun ang kanyang paraan para tutulan niya yung AI-generated artist and music. So, siya po ay nagsabi na ang AI ay hindi po pwedeng palitan yung original at yung karanasan ng isang Kristiyano sa original na musika na nanggagaling sa tao. So dahilan dito nagkaroon po ng mga usap-usapan sa mga Bible scholars, sa mga theologians, and even pastors. At dalawang bagay po yung tinutukoy. Una ay yung ethically, ethics. Yung bang AI generated artists, and songs, ito ba ay minamanipulate ba niya yung ating kaluluwa? Or nadideceive ba tayo? Actually ngayon ay isang issue itong malaki kasi hindi natin alam kung ano yung totoo at hindi. Especially kung kayo ay nasa generation ko, bukas lang kayo ng bukas ng YouTube, Tapos maniniwala, hoy! Nagsasalita ang pusa. Saan kaya yun? Hindi mo alam so, maraming ganyan, ang tanong ay,
nadideceive ba even Christians sa pamagitan nitong AI-generated products na ito? Then of course, isang malaking tanong ay, ako ba at kayo ay magkakaroon ng genuine encounter with the Holy Spirit sa pamagitan ng isang artist na hindi totoo, hindi tao, walang espiritu, kaluluwa at katawan. So yan po yung mga usap-usapan sa ngayon, patungkol sa mga AI artist. And Forrest Frank, hindi po siya dumalo sa awarding dahil ang sabi niya na hindi kayang palitan ng AI yung spiritual experience sa worship. Isipin na lang na po natin to, no? Kung halimbawa ako ay hindi totoo, ako ay isang AI lamang. Nakikinig kayo sa isang preaching na isang AI-generated, preacher. And by the way, pagka nagpagawa kayo kay AI ng preaching, at saka ng prayer, mas magaling pa kaysa sa atin. Sasabihin, uy, nakaka-bless naman. Nakaka-bless ba talaga? Yung ating experience. So, yun po yung tanong. Sis, pasok lang, okay lang. Hindi pa kami nagkukuha offering. Kasi yung iba nag-aalala, oh, naku, baka nahuli na ako sa pagbibigay ng tithes na offering. So, hindi ko po. Nagkaroon to ng backlash, sa marami, hindi lang sa music industry, hindi lang sa mga totoong, Christian artists, and even backlash din mula sa mga churches, mula sa mga pastors like me and Bible scholars, So, ang question sa atin is, since hindi naman na ito mawawala, at ito'y nag-i-improve pa, at ang sabi nga nila, in a matter of 5 years, yung general artificial intelligence ay mapapalitan na ng synthetic artificial intelligence. So ano pong pagkakaiba nito? Sabi ko, ang general artificial intelligence, ginagamit lamang niyan lahat ng available na information or data na meron po ngayon. Pagdating ng synthetic artificial intelligence, may kakayanan na siyang mag-produce ng sarili niyang data. So, it is as good as parang mag-iisip na siya sa kanyang sarili. Ngayon, hindi po siya nag-iisip. No, ginagather lamang niya lahat ng available na information. So, sabi po ng mga AI developers at saka yung mga expert dito, sabi nila, in matter of 3 to 5 years ay mag-shift na yung general AI to synthetic AI. Kaya sabi nila yung, kung kayo ay bumibili ng stocks, isa ito sa pinaka-productive ngayon yung lahat ng general AI technology stocks. Mabilis talaga yung tumataas yan. Pero mga 3 to 5 years, sabi, wala na yan, sagad na yan. And then, yung synthetic artificial intelligence, doon naman kayo mag-invest. Kasi that will be the technology, of the future. But anyway, for us, Christians, the question is, since narito na to, so paano tayo mabubuhay nang tayo ay umuunlad, umaasenso, nagiging patuloy na mabunga at hindi tayo naaalipin ng ganitong mga pagbabago sa ating lipunan. Amen. So, ang important word na gusto ko matandaan natin is thrive, not just survive. Amen. Kasi maraming mga tao, maraming mga, even Christians, even pastors and even churches ngayon ay nasa survival mode. Hindi po yan yung kalooban ng Panginoon na mag-survive lamang tayo. Yung bang pagdating na ng Biyernes, parang depleted na lahat yung spiritual energy mo, and gustong-gusto mo nang mag-Sunday para makapag-recharge ka na naman. So, week after week, ganun yung iyong karanasan. Hindi po yan yung kalooban ng Panginoon. Kalooban ng Panginoon na araw-araw, tayo po ay yumayabong sa ating relasyon sa Kanya at ganun din sa ating pamumunga para sa Kanyang kalwalatian. So, gusto ni Lord na tayo ay mag-flourish, maging fruitful, and eventually, tayo ay maging mighty witness ng Panginoong Jesucristo. Maski na sa panahon ng massive deception, massive lies,
massive untruth. Ito yung panahon natin. Remember Jesus saying in Matthew 24, sabi niya, that in the last days, bago siya bumalik, sabi niya, even the very elect will be deceived. Maski na raw yung good, solid, maaring pastor, maaring bishop, good, solid, pwede pa rin ma-deceive in the last days before Jesus comes. So merong massive deception before Jesus comes. So ano ang garantiya na hindi tayo matatangay ng tsunami ng deception and lies? Ang garantiya ay ang salita ng Panginoon Diyos. Amen. So, merong tatlong salita na mahalaga na ating pong maintindihan. Knowledge, understanding, and wisdom. So, knowledge, understanding, and wisdom. Ito ay ginagamit halos interchangeably, subalit merong konting diferensya. Ito, konting kaibahan. Pwede siyang gamitin interchangeably, but merong konting difference. Yung knowledge is acquisition of information or facts. Yung kaalaman sa Tagalog. Amen. So, ang kabaliktaran noon ay yun. May alam, walang alam. So, in the Bible, tinuturuan tayo na mag-acquire, ng knowledge. Ibig sabihin, kung matututo ka pa, ay matuto ka. Wala nag-amen po na. Alam. Hindi po garantiya na 19 years ba, Church? Magto-20. Magto-20 na. Hindi garantiya na kung 20 years ka na sa Jesus Christ Harvest Church, ay may alam ka na. Kasi maraming matagal na sa church, pero wala pa rin alam. Pag inutusan mo na mag-pray kahit man lang sa pagkain, bakit po ako? Parang hindi pribilehiyo, parang torture yung mag-pray, So, ikalawa, pangunawa, understanding. So, yung facts, yung knowledge, yung information, yun na naintindihan mo. Amen. Kasi pag gaya nito, nagpipreach ako, nagsishare ako, nakakatanggap kayo ng knowledge. Amen. Truth from God's Word. Pero hindi nangangulugang naintindihan nyo na. Di ba? So, kinakailangan ma-process po natin yan Amen. para maintindihan natin sa ating isipan. At ang ikatlo, pinakamahalaga sa lahat, at ito yung madalas na tinuturo ng Bible, is wisdom. Yung iyong naintindihan, yung kaalaman mo na naintindihan mo, na ipamumuhay mo at umuunlad ang buhay mo. Amen? Ilan po ang gustong umunlad ang buhay? Amen! Praise God! Yung hindi nagtahas, okay lamang. Siguro maunlad na sila. Share naman kayo. Meron pong tinatawag na human wisdom at meron din pong tinatawag na godly wisdom. So, ang human wisdom nasa human level, natural level. Usually, ito ay wisdom na nakukuha mo kapag ikaw ay matagal ka na sa buhay. Kagaya ko po, 67 years old. Wala nag-react. I need encouragement. Yaantay ko yung may sasabihin, wala sa itsura. Wala nag-react eh. Naka-record ba to? Huwag yung i-upload baka mag-viral tayo. So, 67 years old ka na, kung hindi ka pa naman yan na nagkaroon ng karunungan, anong tawag sa'yo? Diba? Kasi mayroon naman ganun Kaya nga sa amin sa Katagalugan, merong kasabihan na tumatandang paurong. Yung pagdating ng 60 years old, naka-reverse na yung cambio. Nakahipap. So, merong human wisdom, learning siya based on experience. Meron din pong godly wisdom. Amen. At ang godly wisdom po, isa lang ang source niyan. Si God. Amen. Kaya nga godly wisdom, di ba? Obvious naman papaliwanag pa Yung human wisdom, natural. Amen? Yung godly wisdom, supernatural. Amen. So, yung wisdom ni Lord, wala dito.
Magkakaroon lamang tayo niyan kung yan ay ibibigay sa atin. Remember si Solomon? Ano hiningi niya at the beginning of his reign? Wisdom. Oh. Matalino talaga siya. Ano? Pero nung na-born again ba ang bawat sa atin, yung ba ating hiningi? Financial breakthrough. Iba, ano? Iba hiningi natin di ba? No? Makalaya sa problema. Magkaroon maraming pera. Umunlad ang buhay. Pero alam nyo, doon sa karunungan ng gagaling sa Diyos, doon nang gagaling lahat yan eh. Amen. Kasi aanuhin naman ng Panginoon na ikaw ay buhusan ng 100 toneladang kayamanan. Kung mangmang ka naman, masasayang lang. Di ba? Pagandahin nga, paangatin nga ang buhay mo, hindi mo naman alam. Gamitin ito para sa kanyang kalwalatian. Ano mangyayari? Yayabang ka lamang. Hindi ka magiging kagamit-gamit. Parang merong kumunot ang noon. So, ang godly wisdom po dito ay, it's all about who you follow. Amen. Kung sino yung inyong sinusundan. Amen. Sa ating mga apps ngayon, nakabang tayo doon sa, kung sino nagpa-follow sa atin. Lahat tayo merong fina-follow at meron din tayong followers. Di ba? Ako po ay meron ding social media account, no. Minsan ay ako nai-stress na doon sa aking social media account kasi laging hindi updated. Alam niyo siguro 'yan, ano, lalo na yung mga nagtataka ko kanina kasi sabi ni Pastor Delma si nanay daw susundo sa akin. Sabi ko, ayos to ah. Matanda na yung susundo. Matanda ko yung susundo. Sabi ko gusto nadapa ako. Magkita na kami nito. Aga-aga pa yan. Ano ba yun ba? And so, medyo nainip ako kanina. Message to Pastor Delma, sabi ko, bili muna ako ng aking almusal kasi hindi ko pa rin nakita yung sumusundo sa akin. Pero nung dumating po sila, purihin ng Panginoon Diyos, hindi lang isa, dalawa. Matanda pa rin. Hindi ko alam kung saan po yung gawain first time ko makarating dito So, ang ginawa ko lang po ay sinundan ko lang po sino yung nauna. Ay dalawa sila. So, may sinusundan ako, yung isa nasa likuran ko. Para makasiguro. Para makasiguro. Kung makakarating ako dito, makaayos. So, meron akong fina-follow. Meron din nagpa-follow sa akin. Mahalaga yan is who you follow. Amen. Depende yan kung sino yung sinusundan Lahat po tayo merong sinusundan. Amen? Lalo na yung merong social media accounts, meron kayong fina-follow. Obvious naman yan Now, sa Book of Proverbs, si King Solomon, yun po ay nagsabi na ang buhay natin ay nakadepende sa kung ano o sino ang ating sinusundan. Hindi doon sa kung sino at ano ang sumusunod sa atin. Mahalaga, kahit isa lang yung sinusundan mo, nakadepende ang buhay mo doon. Hindi doon sa 1,000,000 na followers mo. Wow, kung meron ka niyan, magandang i-monetize yan. So, sabi ni King Solomon doon sa kanyang sulat sa Book of Proverbs, by the way, yan po yung wisdom book of the Bible, merong dalawang, ladies na po pwede nating sundan. Ginawa niyang parang tao, yung kanyang dinidescribe dito. Ang isang lady is called Lady Wisdom at yung isang lady ay Lady Folly or Foolishness. So, dalawa lamang silang pinag-ahambing doon sa Book of Proverbs. At si Lady Wisdom, siya po yung babae na nagbibigay ng quality sa buhay sa pamagitan ng kanyang wise guidance. Si Lady Wisdom is noble. Siya po ay elegant. Siya ay productive. Siya yung woman of honor. Siya po si Lady Wisdom.
Sabi dito, si Lady Wisdom is diligent, masipag siya, and generous. Kinuha ko lang po ito sa Book of Proverbs. Huwag niyo akong tingnan ng ganyan. Tinabahan ako. si Lady Wisdom, si Lady Wisdom, sabi dito ay binibuild niya yung kanyang house. At ang house ay, patungkol sa buhay. At ganoon din sa pamilya. Pwede rin nating sabihin na ito ay, patungkol sa church, spiritual house. Kung merong wisdom, mabibuild yung church. Amen? So, si Lady Wisdom, at the end of the book of Proverbs, Proverbs 31, yun yung final description ni Lady Wisdom. By the way, madalas to ginagamit para i-describe yung tawag ito, yun yung babae na magandang halimbawa. Palagi ko, napakabigat na burden ito para sa kababaihan, para tumapat ka dun sa description ng Proverbs 31. Kaya hindi magandang gamitin ito na, ito yung hanapin mo sa babae. Hindi po yun yung point ni Solomon. At the end of the book, meron siyang final description kung sino yung si Lady Wisdom. Mga lalaki, huwag niyong gamitin ito sa asawa ninyo. Stress yan. Ito'y para sa ating lahat. Amen. Panyaya na ang i-follow natin, sabi dito ni Solomon, is Lady Wisdom, hindi yung si Lady Foolishness o Folly. Bakit? Itong si Lady Folly, siya ay tamad. Seduction, yung kanyang paraan na ginagamit. Lagi siyang nasa labas o tambay sa kanto. At nag-aabang ng mga tao na magbibigay sa kanya ng instant gratification. Sabi ni Solomon, di ako ang sumusunod sa kanya, magiging empty ang buhay, naglalakad patungo sa pagkasira, destruction, and eventually sa kamatayan. Siya ay mangang, siya ay liberated, at saka very poor yung kanyang morals. Walang moral ang babae ito. Siya yung happy-go-lucky, person na ang tingin lang sa buhay ay hanggang dito lang yan. Happy-go-lucky, hanggang dito lang yan. So kaya ang ginagawa niya, sinusunod niya yung lahat ng makalaman niyang pagnanasa. Party dito, party doon. Meron siyang maraming lovers, sabi ng salita ng Diyos. At unrestrained, hindi napipigilan yung kanyang pag-engage sa mga fleshly passions and activities. Sabi ni Solomon, wag yun ang ating sundan. Kasi pupunta lamang tayo, mahuhulog lamang tayo sa maraming miseries and troubles in life. Mawawalan ka ng dangal at kahihiyan ang iyong aanin sa iyong buhay kapag ang finalo mo ay si Lady Folly. So ang mungkahi ni Solomon ay ipursu mo si Lady Wisdom. So sa Proverbs chapter 1 verse 7, alam to ng marami, sabi doon, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Alam na marami yan. So paano natin ipupursu yung wisdom? Sa Proverbs chapter 4, tingnan ninyo sa inyong Bible, Proverbs chapter 4, basahin ko po, sabi dito, take hold of my words with all your heart. So ingatan yung salita ng wisdom sa ating ng buong puso. Hindi kalahati ng puso natin. Huwag po natin gawing parang cabinet yung puso natin na mayroong kaliwa kanan, may mga compartment na ito, dito para kay Lord, ito para sa... Hindi, kundi sabi rito, yung kabuuan ng puso natin, ay panghawakan natin ang salita niya. Ating ingatan yung kanyang mga utos at tayo ay mabubuhay, sabi rito. Amen. Amen. Kunin natin yung karunungan, sabi rito, at tayo ay makakaunawa. Amen. Sabi ni Solomon, Proverbs chapter 4, sabi niya, do not forget my words.
Huwag mong kalimutan ang aking salita. Of course, yun yung katotohanan ng Diyos. Huwag kang lumayo sa aking salita. Sabi mo sa katabi mo, magbasa na talaga tayo ng Bible. Huwag mo kanyang kalimutan o lumayo ka sa aking mga salita. Ingatan mo ito, pakamahalin mo ito. Sabi mo sa katabi mo, matay na tayong Bible study. May life application dapat agad din, no? So, kaya embrace mo si Lady Wisdom. Amen. Kasi, pag ginawa mo yon sabi, paparangalan kanya. Kinukunan ako ng picture. Panghawakan mo yung kanyang mga instructions. Amen. Alam nyo, every time na tayo nag-gather, either sa ating discipleship group, o sa prayer meeting, o sa worship service na kagaya nito, dalawa po ang nangyayari. Nakaka-receive tayo ng inspiration at nakaka-receive tayo ng instruction. Amen. Pag naka-receive tayo ng inspiration, dapat tanggapin din natin ang instruction. Amen? Dahil pag tinanggap mo lang inspiration, walang instruction, hindi ka magmamature bilang Christians. Okay? So, kailangan po natin yon na tumanggap din tayo ng instruction. And by the way, habang nabubuhay po tayo, lagi tayong tatanggap ng instruction. Huwag ka mag-alala. Pagka patay ka na, wala nang instruction. Pero ang katotohanan is, habang nabubuhay tayo, meron tayong instructions. So, araw-araw, pagising natin. Di ba? Yung relo, instruction yan. Tinuturuan tayo niyan. Uy, oras na. By the way, hanggang anong oras ba ako dito? Wala akong instruction. So, pag sinunod natin si Lady Wisdom, sabi rito, babantayan niya ang ating buhay. I-guard niya yung ating buhay. So, hindi tayo matatakot kasi merong nagbabantay sa atin. Amen. Proverbs 4:24 sabi dito, kaya ingatan nating maigi ang ating puso sapagkat lahat anya ng bagay sa buhay dito dumadaloy. Dito nagmumula. Amen. Kung sino ang iyong sinusundan, malamang yan ang nakaupo sa trono ng puso mo. At mula sa puso mo ay dadaloy lahat ng mga bagay sa buhay. So kaugnay nito, sa New Testament and the Gospels, si Jesus nung dumating siya, sabi niya, the one greater than Solomon has come. Referring to himself. Dumating na ang isa na higit pa kaysa kay Solomon, kay Haring Solomon. At siya ay nagkwento sa Matthew 25 na meron anyang dalawang uri ng mga tao. Mga babaeng mangmang, mga babaeng matatalino. Remember that? Meron silang sisidlan, okay, ilawan. Sabi roon, yung 5 matalino ay meron silang baong langis. Yung 5 wala ay meron sila nung umpisa, pero wala silang extra. Naghihintay sila sa pagdating. Subalit dumating ang panahon na naubusan na sila. Hindi dahilan sa oil price hike. Kundi siguro sa tagal ng paghihintay. Itong 5 na merong reserba, lumapit doon yung mga namatay na yung ilawan nila. Bigyan mo naman kami. Hindi sila binigyan. Yung ba ay pagdadamot? Hindi pagdadamot yun. Dapat ay naghanda sila sa mga buhay-buhay nila, di ba? Nangyari doon sa kwento, yung 5 nakapasok. Yung 5 na iwan sa labas. Basahin niyo po yung kwento na yun sa Matthew 25 verses 1 to 13. Ang dumating yung amo. So, si Jesus, tinuturuan din po tayo na doon tayo pumanig sa karunungan. Amen. Doon tayo pumanig sa matalinong pamumuhay. Amen.
Huwag tayong maging mangmang sa ating buhay. So, pagka kilala natin ang Panginoong Yesus, alam natin ang wisdom. Know Jesus, know wisdom. Pero kung wala kang Jesus, wala kang wisdom. So, kailangan po natin ang Panginoong Jesucristo. So, it's who you follow, not the people who are following you. Amen. So, in conclusion, follow Jesus and you will succeed and flourish. Amen. 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 Huwag mong i-follow yung religion. Huwag mong i-follow yung mga rituals o mga routines. You know, yung ginagawa mo activities. Make sure that you are following a person. And His name is Jesus. Amen. Amen? Praise God. Hindi ko mo tayo ay nag-church, ay sumusunod tayo sa Panginoon. Alam natin yan. Kung magsasabi tayo ng totoo. Amen? Amen. Ang dami nang naituro, instruction si Lord sa atin. Yung last instruction niya, nung dumating si Bishop dito, no, hanggang ngayon, hindi mo pa sinusunod. Tapos humihingi ka ng gabay. Lord, gabayan mo ko. Ang sabi ni Lord, unahin mo muna yun. 2 years ago, hindi mo pa sinusunod. Paano kita bibigyan pa instruction? Ang dami nang ang instruction dyan. You know. So, kailangan po natin na tayo ay sumunod ng mataman ng gusto sa ating Panginoon sa Kristo. Amen? Amen. So, anong dapat natin gawin? Kilalanin natin ng gusto ang Panginoong Jesus. Amen. At sana po ngayong umagang ito, nakilala po natin siya. Amen. Kailangan natin ng wisdom Yes. para tayo ay mag-flourish, mag-succeed, maging mabunga ang ating buhay bilang mga Kristiyano. Hindi yung para tayong laging nag-aagaw buhay. Minsan mahirap sagutin yan no? Pag nagtanong Pastora Delma, kamusta na po yung si sister? Ay alam mo naman na 10.5 years mo nang wala sa church, ano? Ang hirap sagutin nun, di ba, Pastora? Oo. Turuan kita ng wisdom. Sinasagot ko pag nagtatanong sa akin gano'n, sabi ko, sa biyaya ng Diyos, mabuti naman siya, kaya lang hindi kami kikita. So, kailangan po natin kilalanin ang Panginoong Jesus. Amen. Because to know Jesus Yes. is to know wisdom. Praise God. Ito po ang pinakamahalaga sa lahat. To have Jesus in our life is to have godly wisdom. Amen. Siguruhin po natin na ang Panginoong Jesus ay nasa atin. Amen. Amen. Anyayahan po natin siya sa ating buhay. Baka tayo ay medyo nalikaw ng landas, kumaliwa, kumanan, nag-U-turn yung iba. Sa umagang ito, pwede po ba? Amen. Sabihin natin sa Panginoon, Panginoon, halika muli. Maghari kang muli sa aking puso. Maghari kang muli sa aking buhay. Amen po ba? Amen. Amen. Praise God. Yumuko po tayong lahat.